guys. Ayan. Galing ko lang sa work. Uwian natin ng merienda si Madam. Okay. Nandito ako sa may Bridgeland. Papuntang downtown. So, may park dito. Ayan. Dumi na sasakyan. Tutunaw kasi yung yelo kaya kaya sobrang dumi. Favorite niya tong spot na to tsaka yung cake nga dito eh. So, samahan nyo ako guys. Bibili tayo. Ayan na. Let's go. Dito tayo bumili. Ayan, Marie Bake Shop. Ayun yung park. Tapos doon kami order ng sushi. Sushi. Ayun yung park. So, gusto ko rin yung ice cream doon sa bandaran. Minsan lang kami makakapunta rito kasi yun yung downtown na yun. Scraper doon. Minsan lang kami makapunta rito kasi medyo malayo kami. Sa may Bridgeland. Ito yung park dito eh. Dito kami banda kumakain ng mga Japanese food dyan. Okay pa, hindi pa siya masyadong malamig ngayon. Itong mga apartment dito eh. Doon tayo sa Village Ice Cream. Ayan. Sushi Collective Clinic. Ayan, Central Ave. Dito yan sa may Central Ave Street. Ayan. Bibili lang ako ng salted caramel. Salted caramel. Sarap yun. Favorite ko yun dito eh. Dungis ng sasakyan. Ito yung salted caramel. Yan. Sobrang dungis. Good afternoon guys. Ngayon na lang nakapag-vlog. Hapon na. Diyan na rin si Habi kadarating lang. Jeremy. Dumating na rin yung regalo niya. Regalo niya sa akin. Yun ang nirequest ko sa kanya. Na lang eh. Galing sa Australia to in order eh. Yung aid na pang regrowth ng hair. Kasi diba naglalagas yung buhok ko. Parang 2 weeks ata inabot to. O mas mas matagal pa. So yun na siya. Naman siya sa binili niya rin ako ng pinaka-asam ko na cake. Dumating na dir. Alin? Yung regalo mo. Ay, regalo. Pamasko. Pa-birthday. Pa-birthday ko rin. Eto, bumili siya ng ice cream. Ito, favorite niya to eh. Salted caramel. Nakabuksan mo nga ito, nak. Pakita natin. Tagal ko na inaasam to. Nasa pa lang ako. Yung after ng surgery. Wala na eh. Wala akong flavor eh. Hindi ko kinuha yung matcha eh. Ayoko ng matcha. Buti limon. Hazelnut. Ito yung paborito ko eh. Dalawang hazelnut, di ba? At least meron pa. Cookies and cream. Ito ata yung pistachio. Blueberry. Walang pistachio eh. Ano to? Blueberry, blackberry. Strawberry. Strawberry. Tapos coffee. Ito ata yung coffee. Coffee. Yan. Ito yung favorite ko dyan. Hazelnut. Ito raw na. Ang dami. Seryoso ka nga. Ang dami mong binili. Bakit? Layo-layo ng traffic. Chocolate. Tapos ito yung coconut pineapple. Masarap din to. Ito ata yung... Kunin yung coconut pineapple eh. Baka kakayaw mo yan eh. Masarap din yan eh. Tsaka ito yung turtle. Sabi ka dami. Daming cake. Happy birthday ulit to me. Ang dami. 2, 4, 6, 8, 9. Kumain din kayo niyan ha. Ang dami niyan. Hindi ko kinuha yung hazelnut. Dalawa na lang eh. Ito, kunin mo na. Ikaw di rin gusto mong meriendahin. Pandesal. Dami-dami to pandesal. Huwag mo na isara. Babawas muna tayo. Kukuha na ako ng isa. $5 din ang isa, no? $5 isa niyan.
Akala ko man, 6 lang kukunin mo para isang box. Dami pala niya kinuha. Sabi ko, meron ba kayong box para dyan? Oo, yung balikbayan box. Thank you, dear. Galing pa sa trabaho yan. Mga nakatingin niya sa akin, mukha akong bala sa ubas doon eh. Bakit? Tuwis ko eh. Ganun talaga, galing sa work eh. Tapos bumili ako ng ice cream eh, 2 puti yung nagbebenta. Doon sa kabila okay lang kasi puro yung chef yung tapos isang puti. Doon sa 2 puti nagkagantuan, tinignan lang ako eh. Akala hindi ka bibili. Oo, tapos sabi ko, how's it going? Tapos sabi niya, good, you? I'm good. Sabi ko, tapos sabi ko, can I get a pint of Salted caramel. salted caramel? Yeah, sure. Is that it? Yeah. Nice na. Nag-video din ako dun. Nag-video ka din ba? Binayo pa niya sa may ano pa kasi sa Bridgeland. Bridgeland. Tapos ito nagbayad ako ng ng tax. Magkano? 17 lang naman. Dun sa mismo nag-deliver? Pure later. Mura pa. Ay, pure later ba yun, anak? Mura sa Pure Later kasi sa Canada Post ata. Canada Post? Tapos sabi, kailangan ko ng credit card. Para daw siya, ha? Sabi ko, ba't credit card? Sabi niya. Tapos naalala ko, ay sabi ko yung pina-order natin, yung regalo sa akin. So, yan. $17. Magkano lahat inabot? Mahal eh, 158 plus yung 17 na ano. Mahal naman kita eh. Gusto ko sa'yo eh. Kaya dahil mo laruan, ganun katakamahal dir. I know. Ang gusto mo? Flavor ng cake. Jackpot. Jackpot na naman. Kailangan ito pag okay na ako mag-exercise na. Hindi na po pwede ito. Kain lang ng kain. Kain, tulog. Tara nak, kain na. Hello guys. Ngayon na lang ulit nakabalik. Ito pala yung sa package pa kita mo din. Ito yung regalo niya sa akin na na-request ko sa kanya. Alin? Yan? Eh, Para saan ba yan? sa buhok. Skin, nail. Kasi nga, lakas nga maglugas ng buhok. So, in May order picture to... pa. Yan ba yung developer? I don't know. Ayan. Hey. You're ready to grow. Maganda naman yung The ano. power of wellness. Congratulations for the beginning of your wellness journey. Maganda naman yung review niya. Actually, kay Simple Race ko to nakita. Really? Ginagamit niya. So, try ko. Eh, wala naman akong gusto model yata. ng... May picture pa eh. Wala naman akong gusto sa birthday ko noon. Nung tinanong niya ako, sabi ko yun na lang. Kasi, ang layo eh. Australia pa yun in order. Wala sila sa Amazon. Wala. So, yun. Siguro meron na Amazon Australia. Kaya ganun. Biker. The shipping. Actually, pagdating daw dito, Nagbayad pa na... nagbayad pa na custom piece. Pero $17 ko. 70. Which is not bad. Hindi kaya sa laruan. Pag sa US galing, di ba? Yeah. Mahal. US, tawid border lang. Mas mahal pa eh. Eto, ang layo. Ito, ano. Tapos, tawid ano dagat. pala yun, yung purpose din isa na dahil sa vlog namin ngayon is para i-explain yung tungkol sa Yung tunay na, ano niya, yung pinagdaanan niya, tsaka yung sasakit niya, ganyan. kasi dami nagtatanong. Meron din mga curious na siguro mga bago lang din na nanonood na anong surgery, anong nangyari, anong diagnosis daw sa akin. So, umpisa natin doon sa umpisa. So, pinaka-umpisa niyan is last December pa. 2022. Nakaramdam ako ng neck pain. Pag bumabahinga ako, parang kala mo pinupunit yung ugat mo sa ganito. Tapos after a week, lumipat siya sa ulo. Sabi ko, ang weird, kako din, ba't ganun? Kasi lax niya, ano eh, sobrang pag nape-preso yung bahing niya eh. Tapos bahing ubo. Basta babahinga ko tsaka ubo. Parang binabanat yung mga ugat ko. Hanggang sa lumipat sa ulo. Utot. Nasa- Pag sumabi. Niloloko na naman ako eh. Tapos lumipat sa kabila. Hanggang sa kapag umubo, kailangan i-press ko ng gusto yung ulo ko para lang hindi siya masakit kasi may time na talagang mapapaubo ka sa sakit eh. So, dire-diretso, hindi siya nawawala. Sabi ko, nakakapag ano to, ang tagal na. So, January, nagpunta ako sa ano namin, nagpa-schedule ako ng appointment sa family doctor.
So yun, sabi nga nila, ano raw, baka daw... Unfortunately, wala yung family doctor natin. Laging busy yung family doctor namin eh. So, si ibang doktor lang nag-assist sa akin. So, ang sabi, try ko raw muscle relaxant, baka lang daw, ano lang yun. Stiffness ng muscle or what. So, yun, walang nangyari. Balik ako sa kanya. Sabi niya, hindi ko alam saan nanggagaling yung ano mo, nerve pain. Sabi nga sa ano daw, baka sa search siya. Ay, mga doktor kasi rito habang kausap mo, mag-search siya sa computer. Nag-search siya, baka daw occipital neuralgia, which is yung mga ano nga, nerve pain. Sabi niya, bigyan ka ng gamot, binigyan na naman ako. By 40 days, walang nagbago. Sabi ko, hindi naman effective. Tapos ang pangit pa ng ano niya, ng side effect kasi parang dry na dry yung bibig mo, tapos parang pagod ka sa umaga. Wow siya eh. Sabi ko, hindi pwede to, punta ako. Sabi niya, I don't know. Sabi niya, kasi binigyan ako ng ganito, ng ganyan. So ako yung nag-push, kasi dito kailangan i-push mo eh. Sabi ko, wala ba tayong ibang further na test na gawin? So tinry ako x-ray, wala na nakita. Sabi ko, about CT scan. Yun, doon pa lang ni-start yung CT scan. Doon nalaman na meron akong Chiari malformation. So ano yun, hindi pa rin sila medyo sure doon. So ni-schedule nila ako ng MRI para daw mas malinaw yung ano, yung diagnosis nila. Yun nga, na MRI, mahabang story eh. Yung MRI, doon na sure talaga na Chiari. So ano daw yun, isang birth defect. Kumbaga may malformation sa structure ng skull. So yung cerebellum. Bulol ako. Cerebrum. Nagpupush siya dahil nga mali yung skull mo may deform. Napupush siya pababa sa may spinal. So ngayon nahaharangan yung nagpe-press siya, ngayon yung fluid na galing sa brain mo papunta sa spinal cord, hindi siya dumadaloy ng maayos. Kumbaga, hindi sa dapat nagpo-flow yun. Yung sa akin, it's parang patak-patak lang. So ngayon, nabibuild up yung pressure sa ulo ko. Kaya siya sumasakit yung mga nerve, yung sa ulo ko. Doon siya nagmumula dahil sa pressure. So, in-schedule nila ako ng anong tawag yung surgery? Yung specialist. Nausap mo nga pala mga specialist. So, nirefer lang ako sa specialist. So, sabi sa akin ng specialist, siguro after ilang months, bago ako na-schedule. Parang 3 months ako nagantay. So, nung na-meet ko, sabi niya, ano ba nararamdaman mo? Sabi ko, nerve pain na non-stop. Sabi niya, really? Sabi niya, paano yung pain? Sabi ko, meron siyang days na okay. Yung baga, manado mo, pakirot-kirot lang. Meron siyang days na talagang sobrang sakit. Tapos sabi niya, sige, sabi niya, check natin. So, tinas na yung mga yung strength ng kamay, paa. Tutulakan yata kayo ng ganun. Tapos, yung talagang pinupush ko ng todo, medyo nahihirapan ako. Sabi niya, nagkakaroon ka na rin ng weakness mo sa Kasi ang Chiari, pwede ka maging, out of balance, pwede ka magkaroon ng scoliosis. So, ang daming pwede. Sa akin, ang pinakamalala is yung nerve pain. May vertigo rin ba doon? Hindi ko alam. Tapos yun nga, sabi niya, nag-weekend unti-unti yung yung sa right side ko daw. Sabi niya, mas maganda niya kung ma-operahan ka. Sabi ko, wala bang ibang option? Baka naman pwede ng gamutan or anything na. Sabi niya, unfortunately, wala. Kasi sabi mo nga, masakit yan since December, hindi nawawala. Na-try mo na yung mga gamot, wala rin. So, sabi niya, ang option na lang is pa-operahan. Kasi eventually, hindi man siya ganun kabilis. Pero gaya yan, humihina na unti-unti yung sa braso mo. Eventually, pwede dumating na talagang manghina ka na ng gusto. Or ma-apektuhan yung balance mo. Maging late pa yung operation mo. Tapos sabi niya, hanggat mas medyo bata ka pa, pa-opera mo na. Kaya nagpirma ako without without hesitation. Sabi ko, sige, go na lang. Kasi ako, sakit na kasi. Sakit na. Tapos after ng bakasyon namin, lalo siyang sumasakit. Before pa nung bakasyon, tinawagan ka na yan, ba? Oo, gusto nila akong surgery. Sabi ko, hindi, uwi mo na ako ng Pinas. So, pagbalik, yun, na-schedule nga ako. So, yun, doon ang galing. Kaya nagkaroon ako ng surgery. Kasi yung mga nagtatanong, hindi alam kung saan ang galing, ba't kailangan ko ng surgery. So, hindi naman siya cancer or anything na may bukol. Tapos, ang yung
pag-uwi namin, ang saya-saya, masaya, di ba? Nakita nyo naman doon sa vlog namin, masaya yung uwi. Tapos nakita namin yung mga mahal namin sa buhay, halos nagawa namin lahat. Medyo kinakabahan din ako noon eh, pag-uwi. Sabi ko, pucha, baka may mangyayari sa aming masama. Kasi most of the time, pag may masaya ang gathering, parang mayroong kapalit eh. Something. Kinakabahan na rin talaga ako. Hindi ko lang din sinasabi na may takot na ako na nararamdaman. Pero, ayun, nakasunod naman pero sa ako, wala akong takot nung sa surgery. Ang isip ko na lang is para matapos na yung sakit. Pero unfortunately, hanggang ngayon, nagpapagaling pa ako. So, I think take time talaga na gumaling. Mag-show kami ng picture dito yung kung ano yung operation. Ang ginawa ka sa operation is posterior fossa decompression laminectomy. So, ma-check nyo kapag sinerge na. Pero mag-include kami ng picture nung yung paano yung ginawa talaga. Tsaka pakita rin namin yung eto ngayon. Yung pinaka malabo kasi medyo tumubo na yung buhok eh. Ginupit lang naman kasi yung part na tinahin. Yung iba kasi ginagawa is inaahit. Yung sa akin, hindi siya inaahit. Parang ginupit lang talaga siya, so may mga buhok pa rin. So, hindi clear yung picture. So, ganun. Sabi nga, take time. Pero actually ngayon, nag-worry ako. Parang sabi ko sa kanya, paano kung hindi mawala yung symptoms? Kasi meron, nagbasa rin ako na mayroon daw iba na hindi nawawala yung symptoms nung gaya nung before sila nagpa-opera. Kasi napipil kong pain ngayon. Last 2 days, nagpunta pa kami sa Halloween. Maganda pakaramdam ko, tsaka kahapon eh. Pero since kagabi, sabi ko parang iba na naman, masakit, iba na naman yung sakit. At hindi ko na naman matolerate kaya uminom ako ng gamot ng umaga ng pain reliever. Tapos hanggang ngayon maghapon, masakit. Kaya nag-worry ako, paano ka ako, di mawala to. Tapos operan ka na naman. Sabi ko, ayoko na ako pagka nagkataon ng ganun. Tapos hindi niya pa ma-consult yung yung surgeon niya. Kasi outpatient na ako eh. Specialist yun. So bago ako makuha ng appointment. 3 months na naman yan. Abuti ka ng siyam-siyam. Unless yun nga, doon na ako sa span ng 6 to 12 weeks. Pwede kong tumawag para magpa-appointment dahil nga sa after ng surgery. Pero up to now, wala. Wala pa. Antay pa ako. Although 3 weeks pa lang naman, siguro masyado lang din akong pag nasa bahay ka kasi lahat ng parang napapakaramdaman mo na naiisip totoo yun. Kasi yung sakit noon, nung before ako surgery, pag nag-work ako, hindi niya maramdaman masyado. Nawawala sa loob ko eh, kasi busy ako eh. Pero ngayon, sabi ko, hirap pag ganito nasa bahay. Sabi naman kasi several weeks. May iba nga daw, inaabot ng 1 taon talaga bago ma-fully na ma-feel mo yung changes dun sa sa symptoms na naramdaman mo noon. So, ayun. Tsaka yung Chiari pala guys, yan, hindi lahat pare-pareho ng symptoms. Iba-iba nga, di ba? Iba. Sa akin kasi iba yung nerve pain, occipital nerve pain talaga ang naramdaman ko. Meron nga iba, talagang kailangan pa ng therapy para makalakad kasi sa sobrang nag-weak yung mga legs nila, hindi sila makalakad ng maayos. Sure ba talaga nabubuwal daw dahil syempre. Kaya lagi ang test doon try mo maglakad, diretso. Tapos pinaglakad din ako nang nakapikit noon. Okay naman. So ayun, waiting na lang ng Buti hindi ka pinaglakad doon sa wire. Babalance. Circus? Lolo ako Ayun, kahit pa paano naman. Kasi dahil nga nagtatanong, sabi ka, ikaw nga natin ng para may paliwanag din. Maganda rin yung malinaw. Tsaka may mga sa Pilipinas na siguro may mga ganyan din na issue. Para maano niya rin. Sumasakit lagi ulo. Akala nila parang... Actually, may mga nag-message nga sa akin pati sa aming kaibigan kasi asawa din daw niya ganun nararamdaman. Sabi ko, try mo i-push na ma-CT scan kasi laking bagay. Kung hindi ko pinush sa CT scan, hindi pa malalaman. Hindi makikita. Kung ano yung problema. Kasi unexplainable yung sakit yung takot ko, baka mamaya may aneurysm na pala ako, biglang may pumutok na ugat o kung ano man. Ganun kasakit yung pintig nung ugat mo sa ulo. Nung ugat. Kaya sabi ko, mamaya, mapano ko lalo, nagtatrabaho ka or nagdadrive ka. Tapos ayun, noon pa yun, naramdam ko na di ba? Naalala mo yung binabagay ko. Sabi ko, parang sakit ng anit ko. Biglang, pa isa-isang beses lang na, tapos mga 2-3 months mawala. Doon ko lang napagtagni-tagni na yun pala yung
yung dahilan. Meron siyang minsan para siya sinabunutan daw, ganyan. Tapos di ko magpaliwanag kasi di ko alam kung ano. Na Tapos, paghihiga ako, parang ang sakit-sakit nung ulo ko, yung parang kinakaskas yung... pagising mo ng umaga, di ba? Oo. Ayun, sama ng tingin niya sa akin. Akala yung sinabunutan ko siya. So, lagi naman... Mga ganun siya eh. Yung mata ko, dir, sadyang ganyan na. Since pinanganak ako, ganyan Lalo na yun. ngayon. Sabi ko, sungit ito. Lagi ng straight body tapos yung mata lang yung tingin sa'yo, hindi gagalaw yung leg. Sabi ko, ba't natawa ka ng tawa? Sabi niya, kasi parang kasungit-sungit mo eh, nakatagilid. Kasi actually, yung hanggang ngayon masakit siya, sobrang parang sobrang stiff. Pero every time naman, ina-exercise ko siya ng Gusto mo yung exercise kagaya ng nilalaro namin sa Mortal Kombat. Bibigyan Pero ito, mas maluwag yung dito ko. Mas nakakaganyan. Pero yung dito, yan, hanggang dyan lang. Pag yung sakit na. So, limited yung articulation nito. Medyo hindi kagaya ng mga kasi laro. ito palagi ako kinukulit. Sabi ko, dirante mo na kung gumaling, pwede ba? Lagi ako hinaharot. Akala ata eh. Ano yung nakaharot? Paghaharot, nire-wrestling ba kita? Hindi naman. Ilang linggo malamang. Sabi ko, tayo mo ako gumaling. Pag gumaling ako, tsaka mo na ako harutin ng ganyan. Ayun ako. Ayun lang naman. Sana paliwanag naman namin ang maayos. Tsaka ano naman, kumbaga medyo na kami, lagpas na rin sa critical stage niya. So yung pag-recover na talaga, as in, sabi, ilang buwan pa eh, diba? Iba raw kasi, depende raw sa tao. Pero which is lahat naman, ginagawa ko naman. Yung ng vitamins, yung ng Binibigyan ko nga siya lagi ng Tim Hortons, tsaka ng cake, kung ano gusto. Papatabain mo ako na gusto eh. Pabili ko na 2 peraso, bili ka lang ako sa inyo, bumili na. Dami. Tapos ka na may bit-bit na siya ng Tims. Sabi ko pala, luboy mo ata ako eh. Lubong-lubo na nga eh. Ayun na. Shoutout naman tayo guys, shoutout. Kasi nung lobo siya, wala naman siya nararamdaman eh. Nung nagpapayat na siya, yun eh. Nararamdaman na kung ano eh. Nagpapayat nung nagbakasyon pa tayo noon. Ngayon, baka sa January, pag kaya ko na mag-exercise. Ayan. Wala na tayong magagawa. Ay, naka. Kaya pakainin mo na lang ako pag Kumain ka na lang, kumain. Bukas bibilang kita ng burger. Utot mo. Hindi ako mahilig sa burger. Mag-shoutout na tayo. Ito nga pala ang ating isang shoutout na kakaiba yung pangalan sa hindi namin na shoutout ng mga nakakaraan. Pero ito yung nung last Halloween. Si Ding Calvo. Si It's Joy. Yan. Si Miss Marie Chris Pineda ng Dammam, Saudi Arabia. Ayan. Tapos si Just the Philippines Ball from QC, Philippines. Siyempre. Quezon City. Quezon City. Si Miss Lorian Garcia ng Pampanga. Hello. Ayan. Si Concepcion Bardolasa. Tapos si Miss Sherma Villarosa. Yan. Shoutout sa inyo guys. Maraming salamat sa inyo mga pagsuporta sa amin tsaka sa mga laging nanonood at nagpo-comment. Thank you. Maraming salamat. Tsaka yung patuloy pa rin na bibigay ng mga advice at tsaka mga prayers para sa kanyang paggaling. Thank you. Tsaka yung mga nagme-message din sa Nagme-message Facebook, bukod sa mga comment. Thank you. Sa sawa dyan. Bye na guys. Thank you for always watching. Please like and subscribe. See you on the next vlog. Bye.